niyong suking butik. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. As baso ng Tanduay. Drink responsibly. Pasiyahin ang selebrasyon. Ilabas ang Tanduay. Drink responsibly. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagtitiis ka pa ba sa malabong paningin? Hanap mo ba ay good quality eye check-up? Narito na ang pamaskong handog ng Vintage Eye Care, ang optical ng Masa. The widest optical lens, frames, and sunglasses. Get the special promo package sale and buy complete eyeglasses single vision and double vision for only 400 pesos and reading eyeglasses for 60 pesos only and free eye checkup. Vintage Eye Care, ang optical ng Masa, sa Nicolas Street in France Centro Hotel City Suites, Old PNB Bank, Surigao City. Also available at Vintage Optical Express and Prestige Eye Care branches nationwide, where you can buy the best for less only at Vintage Eye Care, ang optical ng Masa. Kini ang simpianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS. DXKS 1080, ang inyong Radio Ronda. 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS 1080, ang inyong Radio Ronda. Dakna sa Radyo Ronda og tibuok kapupudan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Rosada ng panag sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Rosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuya. Rosada. Rosada. Mga igala, kumusta og mayong gabi? Pagtimbaya sa gugma og kalinaw uban sa pasalamat sa pagigduyog o pagiguban kinato sa tulumanong Krusada Reloaded ang pahayagan sa kamatuoran dinhi sa sibihanan sa DXKS. Ning adlaw Lunes may kagulaan. Pagkapaspas, Lunes na sadta. Pagkapaspas sa panahon, sa 11 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. 44 diyas na lang usab, kapaskuhan na. Sa pangalan sa Station Manager June Clerigo, sparring partner sa Pikislawak, Sir Paing Agra ug Ma'am Jing Avila. Kini ka pangigala sa kahanginan,
King De La Rosa, magiguban kaninyo hangtod kita. Alas 7:45 ang takna sa sayong kagabion. Alang sa mga headlines o pipila kay isgutanan karong gabiuna. VP Sara nakasupak sa no-gift policy subay sa cash envelopes issue. Samtang Tatay Digong gihagit sa Young Guns na tinudon ang pagsipa kanila. Sa pikas bahin, pagkaguliyang sa Malacañang, dili lang usa ang hinungdan. Samtang netizens survey, VP Sara, 95% gilubong ang tanang opisyal sa gobyerno. Sa laing bahin, dayong pagdipinsa sa kapulisan kalabot sa paggamit og illegal nga droga ni palubong sa imahe sa Chief PNP. Sa katapusan, video kay sa bilang-bilang nagreklamo ni tanong, we just hope mga kalaan, kung we hope nga dili kani ningas kugon. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod kanato ni Provincial Board Member Jeff Larong, Provincial Board Member Kanhi o City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuipko. Ang krusada may kagalaan hatod usab kanato sa mosunod. Mig tracking, Kusina di Amor o Layson Carinderia nga naamay mutang may kagalaan sa Dalang Narciso o Gonzales ning ato ang dakbayan. Good evening, Sir King. Gikan kang GP Jipoy Robles. Usay mo rag maulahi pero atong paningkamutan nga mabasa na tanan ang inyong mga messages uban sa pagtino may kagalaan sa pagbasa sa atong mga listener. Una ta mulawig sa kahanginan umupadayon may kagalaan para ato na silang mag-greet og dili mabutang sa alanganin ang oras mga kagalaan. Ngadto kang Sir Manny Yuson mayong pagpaminaw. Ngadto kang Sir Hill and wifey Baginawon mayong pagpaminaw. Mga Baginawon family. Maingon man makigalaan ngadto kang Ma'am Nerissa Hista. Good evening, Sir King Idol. Mayong gabi isab diha sa inyong tanan nga naminaw diha sa Barangay Trinidad. Kung Trinidad mga kaigalaan. Mayong pagpaminaw usab ngadto kang Gary Pingal Simbit. Naapo dinhi sa distrikto may kagalaan. Makig uban og kumbati may kigsuunan nga kapitan mga kagalaan diya sa barangay Alambiki, Higakit. Mura pog Mosambiki, Alambiki, Higakit. Mayong gabi diha kang kapitan Alambiki sa Higakit. Igunsa ka ni sa amo ni Dudong. No, kanang pinggal nga mga sakyanan may kagalaan. Si Gary Pingal Simbit. Paring Ed, nag-remind si ang higala na to.
nga di daw nimo kalimtan si Sir John David Corpin, ang Mr. Wow ng Siargao. Ayaw daw kalimti kay last term yan na ba ni? Daghang mga bag-ong nawong og pangalan mga higalaan nga miapil ni ining hagit sa bugnong lugay nun karong umaabot nga piniliay. Unsa ni makigilaan nga tagaan natog gibugaton nga kung sa inyong pananaw man lamang way nabuhat ang nagpapili mga kaigsunan sa usa ka posisyon, sulayin ninyo. Sulayin ninyo nga tagaag kay gayunan kadtong nagpa-enroll makigilaan nga buot mualaga din na kaninyo. Kung tanaw ninyo nga way mahimo o way gihimo aw ni tangtanga sa sunod eleksyon. Ing ana ra man na kasimple makigsunan. Ang importante gitagaan ninyo og kay gayunan nga moalagad og moserbisyo diha ninyo. Sa bagay, naa naman pirmi ang Maharlika Nation. Ang ato makigsunan sa bukas sa Grande Farmers Association diha sa may Socorro. Marag ubay-ubay naman ang gapaluyo ni Sir John. No kay usay malitok mangguna ko ani sa iya, David mangguna mauna. David John Corpin, ang Mr. Wow ng Siargao. May naman nga to kang Doc Chloe Corpin. Doki, mayong gabi din na. Maura ba ni mo atiman kanato may kaglaan kani adto diha sa Siargao kung mo bisita ta. Abtek na ba kay ni si Sir John? Maulaw ta may kaglaan. Tong doon ako'y bisitang igagaw gikan sa Sugbo. Nagpasalamat dito sa inyong pag-abi-abi nila. Mga Miranda family. Nakipat-kipat naman idong. Sitag mo, mahanaw na ba itong naong daghan na rabag nagsunod na to. By the way, salamat kayo sa inyong suporta. Naabot na tag 6.6 no ang gidaghanon nato sa engagement may kagalaan. So ay kalimot like and share mga kaigsunan. Like, comment, share mga kagalaan. Kay dako kay nang tabang nga mapaabot nato dito sa atong mga higala nga sila pod makakuha og kinibang ideya kung unsay angayan natong pilion og si kinsay angayan natong pilion. Mabitaw nga nakahisgot tumi kagalaan kay dunay gihatag mo sa ako nga listahan matud pa niya, sir, mao ni ako asem. Ako gini siyang basahon. Ang iya number 1 Marcolita, number 2 Rodriguez, number 3 De La Rosa, number 4 Bungo. Paglista po mo inyo, mao ni iyang gisulat may kagalaan. Ika-4 Attorney Jimmy Bundok, Attorney J.B. Hinlo, purpod abogado ya, Attorney Raul Lambido, Philip Ipe Salvador, o si Pastor Apollo Kibuloy. Matod pa niya, basig ako ning ipuli sa number 3, pulihan ako si De La Rosa, para mauni akong ibutang si Pastor Kibuloy, kay tested na ni sa iyahang matawag nato may kagalaan nga mga mamahimong pagabuhaton mga kaigsunan. May papaminaw ngadto sa Pagaura family. May papaminaw kang Rode Rhodes. Unique pod kay ni siya pangalan. May gabi usab kang Sik Jen Dan Adorador. Ngadto kang Kakap Lolong Lison. Busy daw siya kay ganiha. Unang wa siya makagalaan makatawag kay amo untang nailakon kay ganiha nga importante. Prexi Mat, ngadto kang Pres Mat, daghang salamat og mayong gabi. Okay, nabalik na. Klaro na to paring id kay nagsige ba tog hulat sa imuhang gikaingon si Sir John Corpin. Na ayaw gid siya kalimti. Na-appeal pa ko kay basi nagpalimot-limot daw ko mga kigsunan. Ang mga independent mga kigilaan, kini mga independent nga magpapili,
Muli kay gayunan mga sukintig paminaw nga inyong matagaan sad sila og igong kini bang tsansa sa lato niya pagkasulti. May pagpaminaw diha kang Mami Lucy Dizon, kang Daddy og tanan ngadto kan that's Prince, that's Lito, that's Dundon og tanan nato nga mga nanay tatay diha mga kailan mga ginikanan. Of course si Hyundai. Nagplano lagi nga mo anha pero unsaon naman ni nga do na naman tay programa. Buli kita 28 minutos na malabay sa alas 6 ang takna sa kagabion. Di-insert din na to si Manong Chavit matud pa mga kaigalaan. Mauni dali nga mahisgutan ni Dats Lito napay Elpidio Rosales, Prof. Roldan Sibrian amo ni ihang atong higala. At least doon natin insakto nga mga choices mga kaigalaan. Anyway, tugti ko nga tagaan tanig pagtagad mga kagalaan. Kalabot ni ining gibutyag ni General Jane Fajardo, ang spokesman sa PNP chief mga kagalaan. Ilang ginipinsahan nga wala matud pa sa konteksto kining gikabutyag mga kagalaan ni Chief PNP Marbil gumikan sa punto iyang gihimong energy drink ang drugs sa laktod nga pagkasulti. Ang iyang punto mga kagalaan na naghisgot manggod og mga driver 20 to kabuok nga mga driver nga nagpositibo atol sa drug test nga nisumiter sa ilang kaugalingon may kagalaan o voluntaryo nga misumiter sa ilang kaugalingon nga ipaubos sa drug test may kagalaan o random drug test. Kato, 20 pa to kabuok mga sukintig paminaw nga nagboluntaryo. Unsaon na lang katong wala mo voluntaryo. Mao nga nagpadayag siya nga dili man tanan nga gagamitan og droga adik. Kay ang uban lagi matud pa may kagalaan mga nagpataas lang sa oras aron sila makaserbisyo. Unsaon man nato paghisgot nga wala sa konteksto ang mga nahimong aksyon kaysa pagkakaron gibulit man siya og komento sa nagkalain-lain nga mga media personality. Apil na mga vlogger may kagalaan. Gidabudabuhan siya mga sukintig paminaw, gumikan sa punto nga kung maghisgot na ganit ta og illegal nga droga, sa punto nga illegal may kagalaan, di na gid na mao. Gibawal gid na. Kaya kung doon na di ay mamahimong mga disgrasya, palayo lang. Unya mo ingon nga, sir, nagpalapas man lang ko sa oras, naningkamot ko mga serbisyo. Unya, dawato na nato na, nga mamahimong rason. Maubay ipasabot sa ato ang Chief PNP makagalaan. Makapamangalot mo lang sadta, gumikan kay nasayod ta makigsuunan nga kung hisgutan nato kining nagumon sa illegal nga droga, doon natay mga pagsabot nga gipaabot ngadto sa mga nahimong biktima, gingon nato nga biktima, gumikan kay dili nila kabubuton pero dunay nahitabo mga kagalaan nga sila nahitong pawak ni anang paggamit sa illegal nga droga. O kung gisabot nato sila, ang proseso sa pagsabot, mao nga ipaubos sila sa drug rehabilitation. Mao na, ang gigon nato nga nahimong biktiman, ato siyang pasabton, ato siyang agnihon, nga mulikay o di baka, mulikay sa droga o di baka, mga kaigsuunan, magpaubos sa usak ka rehabilitasyon. Iana ka simple, pero dili sa punto may higalaan, nga ibo na hinuon siyang itolerate,
Murag ipaduol niya sa usa ka senaryo may kigsunan o perspective o pananaw may kagilaan nga susama ni anang anak maginang mga laki. Bisag minyo manguyab man gyapon. Kay gidawat punuhay sa publiko bisan sayop himuon na lang nimong normal, dili na pud na mao. Mao na nga si Chief PNP Marbil wala gid sa hulog mga kagilaan. Dili gyud mao. Ang gihimo niya sa pagkakaroon ng naghatag og direktiba nga dili na ipagawas o i-share tong iyang nahimong kanabang matawag nato nga interview o niya nagsige na sa tubag. Damoro magtubag may kagilaan para ganiya pagtubag ni Colonel Jean Fajardo mga kaigsunan. Ang konteksto matud pa nga dili tanan nga adik mga kagilaan adik. Unsa man din na pagka giunsa man na pagbalanse may kagilaan? Unsa man na pagbalanse nga bawal man gyud na? Unsa man sa akong kabahinan sa simple nga pag-analisar, doon na ba siya tataw nga gidapigan? O doon na ba siya impormasyon may kagilaan nga nagtukmod o nagpakusog sa ihang nahimong pronouncement ngadto sa publiko? Kini gigamit sa mga adunahan o kadaghanan sa mga adunahan nahimo lang kabahin sa ilang party-party ang maong mga matang sa paggamit og droga. Nahimo na nilang part sa ilang kinabuhi aron makumpleto ang ilang paglulinghayaw. Mao giingon nato nga illegal gani siya sa punto nga bawal yung gamiton, dili siya pwedeng gamiton kay ang droga na may makaayo. Pero kanang paggamit og illegal nga droga, makadaot ka na makikilan mo nang gidili. Gitugta na to ng iyong argumento. Nga, muingon ka makikilaan nga sabton sila. Kaya nagpalipas na siya sa oras. Okay na sa mga dato. Akong tugta na iyong argumento. Okay na sa dato. Nga naman, makapalit ng vitamins. Makakaon mag siya gusto ng kaunon. Makapahuway sila binig unsang panahon nga gusto nila ipahuway. Ang problema ni magigsunan, kining mga kabos. Kaya na gani paliton o di na gani makapalit og pagkaon na kigilaan, naglinsod na gani palit og pagkaon, o niya, musugal pagid ni anong pagpalit og illegal nga droga, o niya, way vitamins, way klarong pahuway, way klarong kaon, mo inom lang tubig, budlat mata, asan taingon? Disgrasyang nasod. De La Rosa on board. Mao lagi kadlukan to magigalaan. Kung ing-anak man lang gali ang pananaw sa kapulisan pagkadimalas ginatong tanan may kigalaan, kung dili gid mao ang leader nga maoy mangulo para sa ikaayo sa usa ka nasod, wa gid paingnan nila sa ubos kay magsunod-sunod raman. Sa laing bahin may kigalaan, doon nagipagawas nga netizen survey. Ubay-ubay gud may kigalaan. Ubay-ubay gud siya. Ang gihimong survey nga makapakurat natong tanan, mga kaigsunan. Kaya dili man ka ang nakuhang resulta may kigalaan, makaon ka usay di man pud ni tinuod. Liman ka si VP Sara mga kaigsuunan nakakuha og 95%. 95% may kigalaan. Unya ang pangulo sa nasod tagnaan yung pila. May uban nakatagna kuan siya 4%. Si VP Sara may kigalaan 95%. Pila man si Senate President Chis Escudero? 0. Ang waiter may kigalaan. Ang House Speaker nga si Romualdez, may gani wa mo 0. 1% may kigalaan ang iyang nakuha. Samtang
Wala to gi-appeal si Hismundo Makigalaan ang ato ang Supreme Court. Chief Makigalaan kay zero man pod. Pero kanang inaana nga masiro ang Korte Suprema, wala na to nagi-question Makigalaan. Gumikan kay doon na magway punto mga kaigsuunan nga dili man gid sila ma-appeal kadaghanan kung pagserbisyo ang hisgutan mga kahigalaan. Pasensya na mo, doon ay technical adjustment. Basig nagtuo mo nga nahanaw na ta, nagtagulilong na ta. Di na ta niyo ikita din na sa inyong monitor. Sa laing bahin mga kahigalaan, mapasalamaton ta kang Barangay Captain Mario Hista. Now, we do hope nga iya gining gitagaan og igong aksyon mga kahigalaan kay noon tulo ka adlaw ta nagbalik-balik didto mga kaigsunan, wa na mahinuon nato nakitaan nga mulapas og adlawon. Dunay kausa gihisgutan sa atong higala nga niabot sila alas 12. Kay pagpangutana magunaw kay Chingay sa ihang anak bagato o sinaligan, ang gibutyag ni makigalaan nga alas 10 manira naman sila. O, pero doon higayon nga mulapas matod pag alas 12 uban kaadlaw na gyud. We hope nga di na mausab kay maulaw ta nining mureklamo niya o ay mahimong aksyon mga kahigalaan. We hope nga di ni ningas kugon mga kaigsunan para maghimong magmalampuson ang ato ang pagserbisyo, labi na sa katawhan kinan aksyonan gyud nato. Di ba yan naman Kap Mario Hista, sir? Ang tulumanong krusada reloaded ni kahigalaan hatod kanato sa musunod. City Councilor Basti Naga, City Councilor Joyo Ipco, Provincial Board Member Jeff Larong, o kani Provincial Board Member og City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab kanato may kahigalaan sa Mig Tracking, Kusina di Amor, o Leson Carinderia. Pisgutan nato makigalaan, nga naman nga makaingon silang nakasupak sa kinibang gasa, mga gift may kagalaan, nga gihatag ngadto sa kang VP Sara, kito bang subri, ha? Sa ilang pagtuunak, supak na may kagalaan. Gumikan kay ila namang gituuhan, bisan og way klaro may kagalaan, subay lamang sa testimonya ni adtong duha ka mga empleyado sa DepEd. Pangutana, tinuod na ba to? Tagaan ta nag-igong pagtaga di atong pagpanag-uban sa tulumanong Krusada Reloaded. Krusada Reloaded. Krusada Reloaded. Krusada Reloaded. Ang pahayagan sa kamatuoran, maghatag og katinaawan sa nagunang isyo aron mahayagan ang katilingban. Krusada Reloaded. Dangpanan sa mga ginaog-taog, moyagyag sa kamatuoran. Krusada Reloaded. De La Rosa on board. By the way, Sir Rhodes, no? Roddy Rhodes. Of course, radyo labaw na kay naamat sa RPN. Kung dili ninyo makita mga kaigsuunan sa inyong cellphone, gumikan kay Y-load o di ba ka Y signal sa inyong lugar, automatic yun na sa radyo may kagalaan. RPN DXKS 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Pasensya na, wapat na mabalik. Pero ay huwag kalimuta, like, comment, subscribe, and share. Dili sa RPN. Anyway, pag-abot sa panahon, ato na siyang mag-cross-posting na makigalan. Pero kung gupod mo og mga replay, ato nang gina-post sa Krusada Reloaded makigalaan,
sa ato ang YouTube channel, mga sukintig paminaw. Doon kita ay bangutana, sabay sa kaluya, mao kining gitawag nato nga procedural nga mga matters, mo na ilahang matagaan o pagtagad may kagalaan. Kaya naman, nag-viral sa social media mga higala, nag-viral sa social media mga kaigsunan, kining gipagawas nga reaksyon ni tingog party list representative Jude Asidre. Matud pa niya mga kaigsunan nga nakasupak matud pa sa gift policy o kilibang pagdawat o regalo mga kaigsunan si VP Sara kung asa doon na matud pa isulod nga kwarta. Doon ay cash envelopes nga ilang gipanghatag o gidawat matud pa sa Vice Presidente nga gihatag ni adtong usa ka USIC o usa ka chief accountant mga kagalaan nga si Miss Ronan. Nakakatawa ta, ila lang gi-assume nga katong paghatag subay sa aligasyon insakto na to. Tinuod to sa inyong paminaw. Sa inyong kabihinan, tinuod to. Pero, how about kung unsay laing nawong mga kagalaan sa kamatuoran nga wala ninyo gitagaan og panahon nga makatubag mga kagalaan ang Vice Presidente. Kaya dili kalimod mga kaigsuunan nga ang maong aligasyon pa lamang apan ilan ang gikaingon mga kaigsuunan nga nakalapas na sa maong reglamento si VP Inday Sara. Tanawa sa kataphaw mga kaigilaan. Sa kadugay na nga gipaabot mga kaigsuunan nga makakita sila o mamahimong basihan aron ilusad ang impeachment ngadto sa Vice Presidente hangtod karon wala. Ang ilang gipang insert nga mga argumento mao ilang gibutyag may kagalaan nga nakalapas sa palisiya sa DepEd gubikan kay gidawatan matud pa og regalo may kaigsuunan o nang hatag og regalo nga mao matud pay gisupak sa Vice Presidente. Butang may kagalaan nga nag-anam nagkawala ang ilahang mamahimong lig-on nga argumento aron ipasaka ang kasong impeachment mga kaigsuunan. Wala na. Naabot na sa ing anak nga mga pagpadayag mga kaigalaan. Kung patuyogon mga kaigsuunan, kining usa ka one rider representative nga si Rhodes Gutierrez mga kaigalaan, matud pa niya nga kung magduda man galing ang publiko kalabot sa pirma, kay mao to ilang gisgutan. Tug giingon nako nga Mary Grace nga itong nahisgutan din nga Mary Grace Piatos. Di sa mo tuo. How much more matod pa ang pirma? It might be nga di tinuod ni nga tao. Hindi manggod sila may kagilaan. Kuha ni, ilang giding matawag na to mga tilaguan tingali nga binuhatan. Di man tabasa-basa mo tuo, pero sila ni tuo naman subay lang sa aligasyon. Butang nga ilang gikonsidera mga kagilaan nga dunay punto. Dunay punto nga sila mismo na kumbinser nga doon naging susama nga mga kalihukan muta nga ila ng it might be na experience siya. Ayan na ba? Nangutan na tamang kagalaan. Gumikan kay ato na mong guning gihisgutan mga kaigsuunan. Nga kining Committee on Good Governance and Accountability nakapunti ni Inday Sara. Karon nga hinayan na sila og tiglom sa isyu nga Confidential and Intelligence Fund mga kagalaan nga nagpunay na lang sila pangutana nga doon nagyoy gihimo nga milagro ang buhatan sa Vice Presidente gumikan kay dili maesplikar og tarong kung giunsa paggasto sud sa 11 ka adlaw. Diha nilang gisla kutob. Unya didto sa safe houses
may kagalaan nga tag 40,000 ang adlaw mga kaigsuunan ug uban pa nga aligasyon butang may kagalaan nga dili lagi na mamahimong tukion kay sa punto nga confidential ato naman ng gisgutan nga confidential information gani o classified information doon na si upat ka kategorya gikan top secret, secret paingon sa confidential ug sa restricted information dili kini mamahimong iyagyag sa publiko may kaigsuunan kay ang seguridad sa nasod ang ato ang soberenya may kigilaan mamahimong mabutang sa alanganin. Mauna siya kung nagtuon ta. Paggawas ato nagtuon na maghisgot og confidential fund, ambot og asa niya nagikuha. Pagbasa sa mo sa law enforcement and administration, na diha. Taas-taas man gud na. Pila na siya ka subject may kagilaan. Ang punto nato dinhi nga hangtod sa pagkakaroon dili sila kahulma og usa ka impeachment nga kaso nga iduso may kagilaan. Dali na kanila maduso kay usa lang man ni ka kongresista. Amo file og reklamo may kagilaan, mamahimo na kining maduso didto sa Senado. Ato na po nila isgutan mga kaigsuunan. Sa pagkakaroon maglisod gid sila, doon na po nag-ingon nga amo nang gi-plaster, hapit na gyud, duol na nga mamahimong iduso ang maong reklamo kay nakumpleto na ang amo ang gi-plaster nga mga ebidensya. Pero wa gid sila nahibo hangtod sa pagkakaroon. Gihagit na sila nga ipasaka na. Ipasakan ang impeachment batok sa Vice Presidente. Kay dali naman kayo ni. Pagduso may kagilaan, magbutasyon naman na sila dayon. O niya, 316 hangtod 318 ang mga kongresista. Karon ako agduha 316 o niya, ang naa sa mga Duterte unom raman. O niya, ila 300 di daog daan. Kung impeachment case, ang ilang iduso may kagilaan. Pila ra bang gitong unom? Kinsa ra bang to? Si Congressman Claudio Bautista. Si Congressman Angob. Si Congressman Rodante Marcoleta. Atong numero 1 senador. Si Congressman Gloria Macapagal Arroyo. O katong sa Duterte Youth Party List may kagilaan, nga si Congressman Cardona. O ang ikaunom, of course, si Congressman Pulong Duterte. O di dali ra. O nga dili man sila. Dali ra ipasaka ang mga reklamo, nga dili man nila pansak na may igilaan dito sa Kongreso. Kinigumikan kinasayod ta may igilaan nga mabutang sa alanganin ang Kongreso kung ila kining iduso, gumikan kay pangitaon ang form and substance. Dili lang sa forma, kundi dunay unod nga complaint. Ikaduha, maulawan sila kay sila man ang mahimong prosecutor o mubarog makigalaan dito sa Senado kung impeachment na ang isgutan. Unya, kining sa Quadcom, kay wa man ni mga abogado, ani. Puro naman lang ni isog-isog ila makigalaan. Patuga-tuga man lang ni. Anong dili pa si Congressman Akop ilang gibutang, otro po to. Arang-arang to, kay abogado man. Kining upat, matod pa kagabi yung nadungog may kagilaan. Ngadto kang Congressman Dante Marcoleta. Dili kwalipikado. Sa ato lang pahaba na gid ni may kagsuunan. Butang nga hantod sa pagkakaroon, mamahimo lang nilang buhaton ang nasgutan mga kagalaan nga mga propaganda. Kutob lang yun sila sa propaganda mga kagalaan. Dili yun sila makaintuto, mga kaigsuunan sa pagduso sa maong impeachment batok sa atong Vice Presidente. Bisan tinuod may kagalaan o kadaghanan sa mga dumadapig nga atong nadungog mga kagalaan, sila nagpadayag nga maayong ilang iduso para makita ang katag kung impeachment ang hisgutan kay sigurado ang publiko mudagan na gyud sa kauluhan. King De La Rosa on board.
Doon kita 10 minutos may iglahan na musangko ang alas 7 sa kagabion. Ang tulumanong Krusada Reloaded mga kaigsunan hatod nato sa musunod. Mga kaigsunan, ilang kuban kini. Ni City Councilor Joy Yuipko, City Councilor Basti Nagas, City Councilor nga mosunod, o Ganhi Provincial Board Member Sim Castrinsi, Provincial Board Member Jeff Larong. Ato lusog ka na ito may kagalaan sa Leson Carinderia, Kusina di Amor, o Mig Tracking. Ganita karon may kagalaan, kalabot ni ining nagkaguliyang na sa Malacanang. Gumikan kay dili kalimod mga kaigsuunan nga dunay nabahin kini, dunay faction sa pagkakaron. Ang unang kabahinan nga dili kalimod mao ang atong nakita nga paglihok sa ato ang House Speaker may kigalaan nga dili mapugnan. O dili sa dili kalimod, gumikan kay iya namang gipagawas atol sa iyang pronouncement nga ang ilang gipahigayon sa pagkakaron nga investigasyon sa wanan sa Kongreso walay makapugong. Magpadayon matud pa sila sa ilahang kausa gumikan sa pagtuo nga maablihan ang tiunay nga nahitabo dinhi sa ato ang nasod. Naamatod pa sila sa insaktong dalan hinungdan nga ipadayon nila o wa nila panambalinga bisan si kinsa pa ang mamahimong musaway o kritisismo nga ilahang mamahimong dawaton. Buti pasabot mga kigalaan nga ang naisgutan nga House Speaker doon na siya kaugalingon nga mga lihok, doon na kaugalingon nga mga lakang susama na lamang sa pagpadako o pagpalapad ni ining ayuda nga nabantayan sa pagkakaroon sa Senado nga mukabat na usab sa 39 bilyones pesos partikular sa akap. Doon na pa'y akap, doon na pa'y tupad, doon na pa'y 4-piece. Mga kigalaan nga gi-insert atol sa BICAM. Ang ato ni ini may kigalaan nga bisan dili siya magpapugong nahimo kining lintunganay sa isgutanan sa pagkakaron. Gumikan kay ang laing bahin pauusab ang presidente. Ang presidente may kigalaan nga gitagaan og nahimong pronouncement ni David Murray, usa sa mga foreign consultant may kigalaan nga didaan na ang pag-atake sa mag-ama. Butang nakigsunan nga ato nakita sa pagkakaron nga dunay pagkambya paatras may kigalaan o di ba ka pagliso sa Manibila inay paingon sa Dimano ni Adtog Disilya. O ang ikatulo, kini may kigalaan, kabahin kini sa First Lady. Nasayod na biyata sa First Lady magkigsunan. Dili naman ganit na to ni iyagyag o isulti pas kahanginan, labi na itong gasunod pirmi sa social media. Katong maabtikon magkigalaan. Gumikan kay, gikan sa gikalambigitan, no? Balikan na to itong House Speaker, nga nalambigit may kigalaan sa Okada issue, nalambigit sa heavy luggage, ang gikalambigitan usab sa First Lady may kigalaan. Kining nahitabo nga kidnapping sa gawa sa nasod. Unya, moadto pod siya laing nasod nga nagrepresenta sa ato ang sa atong nasod Pilipinas, pero may kigalaan wala man sila mandato. Pagpadaog sa luto, mga kaigsunan, sa iyang giingon nga sama-sama tayong maging milyonaryo.
O gani, doon na pa nalambigit tanan nga binilyon nga salapi na hilom ang isyo sa luto, gumikan kay matakupan lagi kwarta may kagilaan sa laktod nga pagkasulti. Ang laing nahimang kontrobersiya may kagilaan, tabot ni ining nahitabo sa pagkakaroon dito sa kauluhan, nga dili gid na malubag ang baruganan sa Solicitor General nga si Guevara. Si Minardo Guevara may kagilaan, kanhi po na nga naa sa kang Presidente Duterte, pero wala gid siya mausab, wala gid niya biyai ang nahimong pronouncement ni kilaan o pagpanayag ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaigsuunan nga wa na gid tay labot sa ICC. Wala gid niya may kagalaan, gipadaplin ang argumento mga kaigsuunan. Una, ang gikaingon nga dili na ta miyembro sa ICC. Siyempre, giyan ay nang punidaan sa kaniadto sa milabayng administrasyon. Una may kagalaan, di na ta miyembro. Mauto nga wala na jurisdiction ang ICC dinhi kanato may kagalaan. Wala na sila katungod nga motingkay pa, wala na katungod may kagalaan nga mo pahigayon og investigasyon kay ikaduha mga kaigsuunan subay sa ilang reglamento sa International Criminal Court kung ICC may kagalaan nga kung mulapas na ganig usa ka tuig nga walay reklamo gikan sa ilang paghawa o gikan sa paghawa sa nasod Pilipinas insip miyembro sa ICC, mamahimo na kining null and void. Buti pasabot, kung doon na may mo reklamo, nilapas ng usa ka tuig may kigilaan, wala na sila'y jurisdiction. Wa na sila'y labot sa laktod niya pagkasulti. Unsaon man ang ato, nga mo abot naman og 3 ka tuig. Mauna nga, bisag unsaon nila ang huhungihong may kagalaan nga ipadakop na si Presidente Duterte mga kaigsuunan, isunod na dayon ang Vice Presidente, puro na lang gina propaganda. Di ba po di kalimod? Kadugan na itong nagsigig ingon si kanhi Senador Trillanes may kagalaan. Unsi ang giingon? Sunod bulan, gikan karon 2 ka bulan, moabot na ang ICC kay dakpo na o ipahigayon na ang iyahang naisgutan na investigasyon. O uban pa mga kaigsuunan. Pagkadaghan sila og mga pronouncement may kigalaan, butang nga atong nakita nga doon nagyoy nagkaduol nga mamahimong hisgutanan may kigalaan. Hisgutanan nga ila yung tinudon ang maong paghitabo nga mapriso og masikop labi na kung mo-attend mga kigalaan si Presidente Duterte didto mga suking tigpaminaw sa Senado o di baka sa Kongreso. Unya kay maayo man mo balanse atong presidente. Doon na may gitawag nga kalkuladong risgo. Yan gitawag nila calculated risk may kigalaan. Nakita sa presidente, kanay presidente, Tatay Digong nga okay pa, pinakurat nga ni tunga didto mga kigalaan sa Senado. Motigilo na to nga mga kalkuladong risgo nga lihok may kigalaan. O karon di na siya motunga, kay nasayod naman siya mga kaigsunan nga ang hawanan sa Kongreso porting daghana na og mga maldito. Ginaliman ka may kaigsunan nga ilanang gihagit. Gihagit na mga higala sa mga kongresista nga ang bahad ni Pangulong Duterte nga sila sipaon, sipaami. Kung lalaki gid ka, tunga, dili, kita ta sa hawanan sa Kongreso. Usahay makigilan, wa na sa Luhico. May patong si Pastor Luhico. Nga naman, wa na sa logic makigilan, kinsa ba'y manghagad o pagpanipa sa unang bahin,
Unya, pagtuon nimo sa imong panimalay. Asa man ka mangita may kagilaan nga mangitag away unya pasulungon nimo sa inyong teritoryo. May panang road rage may kagilaan, no? To compare lang, dili gid nga sayop man gina. Pero kana man hagit ba og sinong bagay may kagilaan unya mo kanaog sa iyang gisakyan. Mao ni klaro. Dili kay hagaro nimo nga ari diri. Sa kongreso kay para makitang katag. Nabay nga ana may kigsunan? Nga kung manghagit kag sinong bagay, pasulungon nimo ang imong gihagit dinha sa inyong tugkaran? Kaduha mang kigsunan. Nawala na ang respeto sa laktod niya pagkasulti. Mula di na mo nga mga kagilaan si Tatay Digong. Yan naman, unang bahin. Gawas nga siya kanay presidente may kagilaan, yung mo respeto, irespeto, ang ayang irespeto, gawas itong natakluban na sa ilahang mga panghuna-huna nga doon na ginahimong sayop may kagilaan. Bisag ang 80% nagtuo nga way nahimong kasaypanan ang kanhi presidente. Dili nimo inganaon pag-istorya. Ikatulo. Kamatasan ba nga tiguang na? Ikaupat. Kanang ingon nimo nga sipaon. Inyo ginang literal, di gid mo kaapas sa kanabang Cebuano humor sa mga binisaya bitaw nga humor may kigalaan. Pag ingon ana nga sipaon, kung imong literal, hapit na mag-80 anyos, di ka na motikang-kang diha kung sipaon ka. Mulain ko ngawa na gyud sa logic mga kagalaan. Ilang gibuhat sa pipila ka mga kongresista. Unsay gipulong may kagalaan? Kini, ang mga young guns, mura po ni sila o gusto na po nila nga mupuli sa quadcom, magpakaisog-isog po may kagalaan. Ang gitawag og young guns, black na membro may kagalaan, usa na niini sa Zambales 1st District Congressman G. Konghon. Puro Kongho, kay Konghon man. O La Union 1st District Representative Paulo Ortiga are prouding murag ilahang galgal gihagit ang kanhi presidente mag-igsuunan nga kung tinuod gyud nga doon na say katakos may kagalaan mutunga didto sa hawanan sa kongreso og kung laki kini ituman ay ang hagit nga sila pagasipaon. Kung tinuod kini matud pangalaki. Mo nigiingon nako nga sus, naatol pa mo mga 30 ka pino pareha mog edad, di gid mo atrasan ba? Batud pa ni Tatay Digong ngadto sa mga kongresista labi na tong maisugon matud pa nga Bisaya. Ingon niya pagbalik nako o kung mahimo manggaling kong mayor, umubalik ko pagka presidente. Kung ikaw usa ka drug lord una ta kang patyon. Misamot o kalipay palakpak tong uban may kigalan. Karon nagpagawas na sad sila og pronouncement nga sila na ang mobayad may kigalan sa plite. May naaman mo'y dagko kay minilyon nga mga kuan, nga mga mataw ba nato nga kwarta o budget nganong di man yung buhaton karon nga nabaw-an na nga ang presidente may kagilaan nagpadayag nga gamay ra ning naamang ko'y kwarta naamang ko'y pensyon pero nganong gasto ko man ako nag-apil kay kabalo ba mo kumaadto nag Manila magsira o sa maadto daghan man sig kauban may mga PhD masad na siya. Gusto matud pa nila nga mutambo makigilaan para intuto nga matubag ang tanang aligasyon kadaghan pa sila pangutana.
Uban sa pagpasidaan may kailan nga unta karon maabot nga Miyerkules kini mutungan na mga kigalaan. Og anda matud pa sila nga magpasipa kung lagi matud pa may kigalaan mao to yang ikalipay. Pero giklaro ni Ortiga mga kigalaan ngadto sa kanhi presidente mga kaigsuunan ato ning gisgutan nga unsaon matud pa niya pagsipa nga may edad naman. Doon na pa baka siya ay kapasidad. Pero kung laki siya, mapakita siya may kaglaan. May kini sa mga palubad-lubad may kaglaan sa ilang mga pronouncement. Pero ang punto nga nang hagit may kaglaan nga to sa presidente. Matod pa ni ining si Ortiga og si Kunghon kung sa Net 25 pa. Mga kaigsunan, ingon nila, sis, kita yung katagan ni, basta kami gilista na namo ni. Tanaw na to may kigalaan katong si Jen o si Nelson, gipanglista na nila matod pa. Uban sa pagduyog o auhag may kigalaan nga ay gid mo kumpiyansa. Kay mo abot yun ang panahon nga makakita gid mo sa inyong gipangita may kigalaan. Alas 7:10 na may kigalaan ang milabay kung ang takna sa kagabion. 10 minutos na milabay sa alas 7 may kigalaan ni atong pagpanag-uban sa Tulmanong Cruzada Reloaded. Ako pa unta ning subayon sa pagsaysay may kigalaan, medyo taas-taas kaya kini ilahamang gud nga mga pasumbingay gusto natong idiretso na lang sa inyo pagpahibalo para mapaklaro mga kigalaan nga doon na gid sila'y matang sa pagpanghagit nga wa gid sa lugar mga kaigsuunan. Ang Tulmanong Cruzada, mga kigalaan, hatod kanato sa musunod. MIG tracking, Kusina di Amor, Layson Carinderia, maingon man ni Provincial Board Member Jeff Larong o kanhi Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Maingon man may kagalaan hatod usab kanato ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Ioipco. Atong ipaduhog kaninyo mga kaigsuunan kay sa dugay panahon og ato pong tagaan og matawag nato nga mga side comments may kagalaan. Dugay na kaning nanggawas nga mga impormasyon, nagsagol na may kaigsuunan nga giakomodar ang ICC, doon na pagpanikop, unya, doon ay gikabutyag nga manifesto nga ipalusot karon sa mga retired generals aron palagputo na nila si House Speaker may kagalaan. Maunig atong gisundan. Kung unsay mamahimo ni ining kinibang lintunganay sa maong mga aligasyon o mga nanggawas nga balita. Hilabi na nag-alirong sa mga vlogger. Kini mga kigsuunan, si Maharlika, inyong madungog. Usa ni siya ka political vlogger, mga kigsuunan nga kanhina sa grupo sa mga Marcoses, mga kigsuunan, unya sa pagkakaroon, mao ni siya nagpabuto ni ining hisgutanan nga pulveron issue. Siya po'y nagbutyag may kagalaan kalabot ni atong Pedia Leaks. Nagbutyag kalabot sa pagpangidnap nga na-implicate si Lisa. Unya may kagalaan kabahin adtong luto nga ang mga kaalyado ra mao'y gipadaog. Gipasakaan po ni siya kaso dito sa dito gid mismo may kagalaan sa Amerika kay American citizen man ni. Hinungdan nga sa pagkakaroon doon na siya ipaambit kanato
di mumutuo o di makumutuo ato ning paminawon makigilaan para doon natay mamahimong kakuhaan og impormasyon balansiha og kamunay maghukom. Napag-alaman natin ayon sa ating source na message tayo noong October 30. Okay, Miss Maharlika, meron po akong ibibigay na information sa inyo na pwede ninyong i-share sa inyong mga viewers regarding sa secret arrival ng mga ICC members sa ating bansa. Ito po para liputin, liputin ni Ilonggo. Ilonggo siguro to si Palangga. Para liputin o traidorin ang ating Pangulong Duterte, former President Duterte. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Ito pong issue na ito ay ang buti pasabot din kung sa lagtog niya pagkasulti kung sa Binisaya pa, lipoton ba kanang traidoron bitaw? Patungkol sa kay House Speaker Martin Tambaloslos, who secretly arranged accommodations and security for those ICC members. Alright. Kining gingon niya nga ICC members, doon na naman gud ni mga video nga nag-viral may kigalaan sa mansion ni House Speaker nga dunay mga itom o dunay mga negro sa laktod niya pagkasulti may kagilaan nga nagpataka nagpangihi dito sa ihang kinibang hawanan sa iyang mansion. Ang mga silingan nakapanaway nganong ingana man nga para kanila kung maghisgot na ganito og kinibang mga VIP basig hubog na tingali to unsa ba mga kaigsunan kay nganong nagpataka man. Ko sa kanya, nagpasalamat ako. Sabi ko, baka naman, sir, pwede po kayo send ng information. Kasi syempre, mahirap na yung magsalta tayo kaagad. Although, the moment na na-receive ko yung message na totoo ito. Kaya lang, syempre, kumukuha tayo ng mga ebidensya na makakapagpatunay, makakapag-corroborate sa ating information. Hindi katulad dyan ni Jay Kung Ho na chismis-chismis lang. Sa Quadcom kasi may chismis-chismis na ganon. Anyway, dadako tayo dyan mamaya. Mato si Kunghon, iyan nang si Kurkungho, iyan nang lakbitan. Okay, Miss Maharlika, there are several ICC teams na pumasok, okay, sequentially sa ating bayan simula pa po noong October. Okay? Sabi niya. Alright. Isa po sa investigators ay nagngangalang si William Rosato ay nasa bansa na. Nakastay po siya sa Raffles Hotel since October 29. Paminaway yung tarong ang iyang mga detalye. Okay? Ang Raffles, di ko nga alam na, ang may-ari ng Raffles Hotel ay si Elizaldico. Kayang putang inang yan ang may hawak. May-ari, according to our source. Tapos yan, sabi niya, wala ba ni Kleber magigsunan? Paminawa na lang gid ninyo. May kasama po, okay, ulitin ko. Si Rosato ay nasa Raffles Hotel since October 29. Nasa akin yung travel record nila. With an American interpreter named Maya Bracken. Sabi niya, another investigator named Glenn Cala na kaalis lang po sa bansa natin. So titignan mo tayo, bago natin tuloy-tuloy yung kanyang pasabog, mga kababayan. Tinignan ko to. Ano pangalan nito ng una niyang pinangalanan? Di lang ako ni Putlo nakiglaan kay mubo na naman kay itong oras para madiridritso og doon na mo'y makuha gyud yung totong senaryo kalabot ni ining ayahang gisgutan. Na ICC, si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details, nakalagay dito, travel type A. Ano ibig sabihin nito? Type A personality ba ito? Kasi ginugol natin. Ang sabi dito, travel type A, travel port na iya 1. Status A, flight number, dito siya sumakay. Flight number MH804. Actually, Googleable yan. I-Google nyo yan.
MH804. Okay, ito yung pangalan niya. So, travel date October 29, 2024, 10:19, 10 p.m., 19 minutes, and 10 seconds. Dami na, 10:19, 10 p.m. Okay? Ang admit status na is EO408. Para pakita lang natin yung background ng passport para maniwala lang kayo. Para di natin pwede pakita information. Ayan yung background ng passport palangga. Alright? Next. Gipakita niya tong nahisgutan nga mga dokumento. Wa po ni sa istorya og way basis mga kagalaan. Doon na gila siya ay mga ebidensya. Tanawa, kung makita ninyo sa live o niya, paminawag tarong ang iyang pagsaysay mga kagalaan, nga insakto ang iyahang mga impormasyon nga gipagawas, paminawan ninyo, di ba? Napaminaw ninyo, detalyado. Pintahan kaya natin yung ulo niya. Pintahan natin yung ulo niya. Tingnan lang. Pintahan ko lang yung ulo niya. Okay? Tingnan natin yung ulo niya. Paano ba natin ito pipintahan? Wag na. Sige, yun na lang. Baka mahirap na. Alright. So, ang sabi sa report ng ating puting ahas ay meron siyang Amerikanang interpreter na si Bracken Maya Destura. Okay? May bitbit siyang interpreter. Itong si Maya, what? Place of birth? Filipino-American. Okay. So, based sa kanyang passport, US passport siya, Lagay lang natin yung shadow, Hindi natin papakita yung buo. Ayan, State. Ayan, yung buo. Parang maniwala kayo sa kay lola nyo. Ayan. Ay, tano yan? Ayan yung passport ni Bakla. Okay. Tignan natin. Nationality niya is United States of America. Place of birth, I think to sa Pilipinas ipinanganak. Wait. Place of birth, Philippines. Yeah, I believe. Place of birth, Philippines. Okay, so 1966 siya ipinanganak. Okay? So yung isang kasama nila, isisend ko to kay PRRD. Mamaya. Isend ko to sa lahat. Okay, lahat ng pwede nating isendan. Okay. Balik tayo sa mensahe, mga hitad. Posible duga na nga nakuha po sa kanhi Pangulo nga mga impormasyon. Matong pinakurat sa ganito nga dito sa Senado o dili na po siya maadto inig ang Kongreso na magpatawag may kagalaan. Iya lang gitarong og tubag. Sabi ni Palangga, pinapasok ito. Okay, itong message niya. Balikan natin yung message na yan. Okay, ito ay inayos pasikreto ni Martin Romualdez. Alright, so, another investigator named Glenn Cala. Si Glenn Cala, si Glenn Cala. Hindi pa natin nalaman kung ilang taon, kung ano yung niya. Glenn Cala. Who is Glenn Cala? Okay, Glenn Cala, where are you? Si Glenn Cala, or Glenn Cala Roderick Thomas, ang kanyang buong record dito, British citizen na ipinanganak noong 1986. Alright. Now, ang kanyang personal details, ang kanyang travel type A, status A. Alright. Tapos sa NAIA 1 din siya, flight number PR515. Travel date niya, ito ay 10 October 20, 2024. I'm not sure kung ang travel date ba dito, dumating siya sa Pilipinas o pag-alis niya. Diba? I think dumating ito. So dumating siya sa Pilipinas, well, I can only, andito ba si Palangga ngayon? Alright? So, ito October 20, 2024, dumating siya ng 12:10:48 a.m. Kasi kung may mga taga-immigration dyan, alam niyo ito, pinagnangak-ngak ko dito. Yung taga-Amerika, o yung US citizen naman, ang kanyang travel date, October 4, dumating na siya sa Pilipinas. Kasi may dugong Pilipino siya, Destura. Okay, October 4, 2024, alas 6:02:54 a.m. dumating ng Pilipinas. Binabasa natin to, tingnan natin. Pinakataban natin si yung isang, pakita nito yung isang kalbo. O yung buhok niya. Tingnan natin.
Nationality, okay. Ito. Si Palangga, nakababayan ko, ito yung kanyang personal details. O ha, yan, malinaw tayo yan ha, na legit yan. O, NAIA, flight number, dada. Okay. Now what? Ano gagawin natin ngayon? Hindi natin alam kung ano talaga nasa utak na bangag ni Lisa at ni Tambaluslos. Kasi mga kababayan, according to our source, ito na. Pasikreto silang pumunta sa Pilipinas. At ito ay ang nag-asikaso ng kanilang travel details, nag-asikaso ng kanilang pagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga o ano, I don't know, anong pakay nila talaga. According to our source, ay si Romualdez at si Zaldico. Okay. Nung dumating, itong mga members na ito, ay inilagay sila sa 5-star hotel. Doon nga sa Raffles, sa pagmamayari daw ito ni Zaldico, nasa presidential suite sila. And frequently went to high-end hotel, Hotel Midas, for meetings with particular person. In and out sila doon sa kanilang hotel. In Midas, sabi niya, where they use as workplace. So doon sila nag-uopisina doon sa Midas Hotel, according to our source. The hotel reserves several presidential suites, sunset rooms, and additional rooms for transition and breakthroughs. Wait a minute. Okay. For transition and additional room for transition and breaks. Okay. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Pera po ito ng taong bayan. Bakit mayroong 5-6 grabe close-in security at may 4 to 5 driver na naka-standby sa kanila buong araw? Sabi niya pa nga, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. So may escort pa. And their expenses are all charged to this escort. Yung mga escort na yon, according to our source, mga tao ni Romualdez at ang nag-arrange ay si Romualdez at si Elizaldico. Sabi niya, okay, ma'am, sabi niya, meron pa nga pong incident na itong ICC members urinated in the neighborhood of Tambaluslos Villa, which caused neighbors complaints. So sabi niya, may Montigingon na to, mga kagalaan nga doon ay nahitabo nga pagpangihi. So dili ay sa mismo sa mansion kundi silingan unya gireklamo pagyud. May pagkakataon na dinadala ni Martin Romualdez sa kanyang lugar, sa kanyang bahay, at may neighbor na nag-report, siguro nalasing, I don't know, kung sino doon sa 3 na ipinakita natin, hindi naman siguro yung babae, na umihi at ito ay nireport ng kanilang kapitbahay. Mo nakahinumdum ko sa discussion ni Prismatog ni Sikjen. Tawag sa mga ito ay mga VIP. Sarado sila, banday sarado, at ito ay pinagpaplanuhan nila kung paano panagutin for whatever reason, kung paano hilain, kung ano man ang Pangulong Duterte. Meron po, very strict po yung rules nila. Okay? Very strict ang rules nila kasi sabi ko pala sa kanya, baka naman pwede ka ma-videohan mo, sabi ko, or picture. Very strict po yung rules nila using digital devices there. Imposibleng makuha ng video. Bantay sarado po, talagang may bodyguard, okay? Bantay sarado sila. Okay? Pero ito po ay labas-pasok sila sa Midas Hotel. Alright? O ngayon, ay, nako. Sabi ito mga palangga, nakakagalit, Miss Maharlika, habang nagsasuffer ang ating mga kababayan sa bagyong Christine. Doon na po ba ito'y bagyo? Katong si Marcy ba ito? Ugwa ta masipyat may kagalaan? Mao na po ito'y bantayanan.
Sus, pastilan. Sa kadaghang problema na to mga kaigsuunan, ingaan ni pa ang atong masugatan. Gituyo tanig pagpadungog ninyo makagalaan o kung gusto mong makakuha sa tibuok nga impormasyon, mahimo mong moadto sa iyang TV channel, ang Bulljack TV, o di ba ka dito mo sa Maharlika, vlogger ni makagalaan. Doon na putay nagkalain-lain nga mga gisulod nga mga political vlogger nga gapadayag may kagalaan. Usa-usa na po din silang nasugamak og mga pagsaway og reklamo at the same time. Nag-atubang na pagkaso. Daghan gani sila, mga kagalaan. Ang nakapabor ani nila, kay tuan ni sila sa gawa sa nasod. So walay jurisdiction, bisag unsay ipag-istorya nila, mga kagalaan, nga nung wa po nato nagipadayon kay grabe ni sila mamalikas. Wa gini clever ko maghisgot, mga kagalaan. Kung mo saway gid kayo. Napasakaan po sa kaso ni atong GM Mel Robles sa PCSO dito na sa Amerika. Daghan po kayo mga Pinoy dito nga naminyog Amerikano o di ba ka American citizen na may kagalaan o mga abogado sab. Punti naghanan na dito mga kagalaan. Ngawa na gid kauyon ni ining plastada sa atong nasod, butang nga nagpakita sila mga kigsuunan og tiunay nga suporta ngadto sa nagkalain-lain nga mga vlogger may kagalaan. Usa na niini si Sas Rugando Sasot, usa po ni siya ka international student, international scholar mga kagalaan nga tuwa sa China. Ang usa niini si Jojo de Guzman nga naapod mga kagalaan sa Hong Kong. Ang uban to as Canada, nagkalain-lain mga kigsuunan dinhi sa ato, daghan kay nakitaan nga mga gasunod. So sama sa third floor, nindot ka na iya sundon may kagalaan. Naapod ang managsuon si Boss Dada, na si Banatbay, na si Coach Oli may kagalaan, si Pambansang Loyal, si Badong Aratilis, daghan ka ni sila. Kung gusto gid mo masayod, gawas ni atong gasunod na sa nagkalain nga mga hisgutanan, dinhi mo makahibalo sa tinuod ginahitabo dinhi sa nasod Pilipinas. Kaya ang mga mainstream media mikilaan di na nimo ni makita, di na nimo ni madungog makilaan sa radyo o di ba ka mabasa sa pamantalaan may kigilaan. Ang laing anggulo lang pirmi, laing gitawag nato perspective ang ilang ipresenta. Unya ang kinatibuk-an nga nahitabo may kigilaan, dili na nila mapakita ngadto sa katawan o sa publiko, gumikan kay doon na gid sila gidipinsahan o unsa bay tawag ni ana, pangutana nato nga gidapigan. Wala na, di na nimo makuha ang mga impormasyon. Doon na ni sila nagkalain-lain nga matawag natong mga kada bitang naas kongreso, pag-hearing, diyan na makitaan nga doon na day behind the scene, mga kiglaan. Mga di na mapakita nga dito nyo masuta nga daghan daig nahitabo, bisan pa man og sunod sa kongreso og wala na sa kamera, may kiglaan. Daghan kaning makuhaan nimo og mga impormasyon, mga kaigsuunan. Naapod lang sa Net25, kini si Jen og si Nelson Tonying, kaning sa gapinagihan sa Iglesia ni Cristo. Isimin ay, o kana, makakita mo og mga insakto diha nga balita, mga kigsuunan. Kaya wala naman pugong si Congressman Rodante Marcolita sa pagkakaroon. Iyag-yag naman niya kutob sa ihang masaway ning kasamtangang administrasyon, labi na sa Quadcom. Muna nga, dili may kigilaan sa tulumanong Cruzada Reloaded, inyong madungog ang nagkalinlain nga mga paghitabo, nagkalinlain nga mga topiko atong hagpaton para madungog din yung makigilaan ang tanan nga kalihukan o mga paghitabo, mga kaigsunan nga angayan ninyong masayran. Kung dili po ta magpakabana, mga kaigsunan, dili na to mahibawan kung unsay gitiunay nga hitabo dinhi sa ato, partikular dito sa kauluhan. Labi na nga susama nato may kagilaan
nga naningkamot in town nga mabuhi matag adlaw. Napatay mga kaigsuunan nga kung dili maningkamot, pag uli, way bit-biton para ipakaon sa pamilya. Wala nga maglisod may kagilaan sa pagkuha sa mga impormasyon in toto, gumikan kay giuna man lagi ang panginabuhian para pag uli sa balay, doon ay ikahatag ngadto sa iyang mga anak o sa iyang misis. Makarimit man lang in town. Mao na siya nga ato ning gikuha ang mga sentimento dili lamang gikan ninyo mga kaigsuunan kundi sa atong tanan. Ang inyong mga tingog apil na sa mga political blogger may kagalaan nga nagpakabana alang sa atong nasod mga kaigsuunan. Nasayod ko nga dili lamang maihap o pipila kundi ubay-ubay gid ta. Nga muhatag untag katinawan mga kaigsuunan para sa mga mahatag po nato og tsansa, katinawan nga mahatag natong tsansa ngadto sa mga bag-ong nagpapili. Kada bang doon ay katakos, balansiya ganyo, kung doon ay katakos nga muhatag mananggaling kanatog kahigayunan nga makatabang mga kaigsuunan alang sa kausaban mga higala sa ato ang sosyudad. Kada ginahanglan magita ni inig bagang hutong sa katawhan nga makig-usa sa leader nga mamahimong mulingkod. Nga usahay makaingon ta nga pastilan susama ni adtong gikabutyag sa pagkakaroon mga kaigsuunan. Doon na sila nahimo nga viral ang katong gipagawas nga pronouncement mga kaigsuunan niining si Jimmy Guban nga ilahang gituuhan mga kaigsuunan sa pagkakaroon sa iyang nagkalain-lain nga mga pronouncement mga kaigsuunan. Unsa may nahitabo mga higala. Ilang gituuhan ang kining napriso hangtod sa pagkakaroon nga iyang gipaklaro nga ang Davao Mafia mapunto may kagalaan gipaluyuhan gayud ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte gumikan kay ang nahisgutan nga mga pagprotekta so sama ni atong lifter nga nakuha binilyon nga shabu gipanag-iyahan matud pa ni Congressman Pulong og ni Attorney Manscarpio may kagalaan. Unya ila na ning gituuhan mga kaigsunan kaya naghilak-hilak ang paghilak ni Guban ang kani Customs Intelligence mga kailan kay nakita niya si Colonel Asierto nga mao ni hagbong kaniya giduot siya may kagalaan mo nang hantod sa pagkakaroon naa siya sa presohan. Gituuhan na nila mga kaigsunan nga kadto matud pang shabu nga nakuha sa manlifter mga kagalaan aron matud pa matabunan og dili mabulgar to save the queen. Ako nahibulong ko kung to save the queen mga kagalaan ang iyang giisgutan nga mahimo matud pang presidente pa man si Tatay Digong. Wala pa may pronouncement nga mudagan pagka-vice presidente si Inday Sara. Unya, tuwa pa man po to sa tuig 2028. Ing-ana ba kasayo may kagalaan? Makuha agad nimo ang mamakak bitaw? Kaya ispokon mo ng hisgutan niya nga giapil na to si Antipurda o uban pa nga ilang gipang-insert may kagalaan nga di nimo katuhan. Unya ang ending makigsunan panahon man ni Tatay Digong pagkasikop sa maong binultong matang sa Shabu. Unya save the queen to be the next president pagka-advance na pod may kagalaan. Murag dili pa siya sibo ba sa panahon. Unya hisgutan na dayon nimo nga ang tanang kalihukan nga kamatay mga kagalaan nakasintro kani sa mga Duterte to save the queen nga maumatod pa'y mamahimong sunod nga presidente sa atong nasod. Di ba may kagalaan? Murag makaingon ka nga, dili pa man tingali panahon kasi Inday Sara, wa pa manggani nagunahuna nga mudagan pagka-presidente, hantod ni daga na lang pagka-vice-presidente,
Unya, panahon pa man to ni Tatay Digong, dugay pa man ang presidential election. Unya, doon na nagyuday pronouncement nga sila na dayon ang musunod nga mamahimong presidente pagkahuman sa mga Marcos. Wa pagani eleksyon. King De La Rosa on board. May pagpaminaw subli may kiglaan. Ngadto kang David John Corpin, atong higala may kagisuunan. Kanang hangyo diha sa segundo distrito isip board member mga suking tigpaminaw ngadto ka Ma'am Nerissa Hista subli mayong gabi ngadto kang ngadto kang Kapitan Jerry Pingal Simbit sa District 2. Ato ning paminaw may tagaan ta ni sila tiunay nga tsansa tigali kung mauhon para masuta nato may kisunan kung doon na ba pud sila abilidad nga pwedeng ipaambit nato may kagalaan. Gikan kang Noel Liases, maradyaw na duyom Sir King. Gikan kan Heart Luls, good evening sir. Mao siguro sunod-sunod ang bagyo ron nga misulod sa atong nasod tungod sa kadakong budget sa ayuda sa administrasyon Marcos Jr. Muna gitawag nila fact check ang bagyo na may kagalaan. No? Muna po ni hisgutan, musulbong na po ni, kanana po ilang bagyo, musulbong na po ni hisgutanan may kagalaan ni adtong flood control project may kagalaan. Gikan kang Julius Blasi II, Ping Lacson, Marcolita, Bato, Bungo, Sior, Salista. Good evening from Barangay 12, Poblasyon Dapa. Dapa. Diha man to si Sergeant Corpin. Taga Dapa, gani may kagsuunan. Pero, lisod na ning si Ping Lacson, kini alkontra naman ni sa mga Duterte, may puruhan ni nga mahulipan may kagalaan. Pareha kang Soto may kagsuunan. Mas maayong magduelo na lang ni si Paduano o PRRD para makita ang katag. Pwede panahon tingali sa gibatanon pa. Batanon pang ato ang presidente may kagalaan. Kap Jerry o Kap Gary Pingal Simbit. Shout out gikan kang Rodi Ruds. Boss, pakikunik rako. Nakikunik rako silingan. Salamat, Sir Ruds. Inyong mga like, share, comment o uban pa, nagpasabot lang na mga kagalaan nga nagkadaghan o di natakapugngan mga kagalaan. Ni pasar lagi sa kahadlok nato mga igsuon. Kadto kang Randy Borja Pico, kang Buds Gara, kang Jab Koy, kang Mike Abanza, kang Bay Dinagat, Ubai Dinagat may kagalaan. Kang Nicole Jane Martinez Sialana, Asol Broquiza, ngadto kang Karel Zula, Randy Santisas, kang Kimer Romulo, Leonard Paul Go, kang Jerome R. Cabanilla, Helen Davo Patinio, kang Arsoms Maritime o kang Rogin Balutan. Love sign gikan kang Rodi Ruds, Roger Rosales o si Coach. May gabi idea Coach og sa tibok ng pamilya. Ngadto kang Jason Wright o kang Sir Jason Clor o kang Sir Richard Dialdi o kang GP Jipoy Robles. Wa na ini sulod may kagalaan. At least di na ko niyo mamahay. Basta na alay musulod din sa pagkakaroon. Kay dako na kayo akong pasalamat. Ngadto sa nagpabilin nga siyam kabuok nga nagtanaw hantod sa pagkakaroon. Sa ato ang sibihanan, daghan kayong salamat.
no? Mao na nga kadtong mga bot mo tabang ug mopaabot sa ilang ginagmay nga makaya, kutob sa inyong makaya na ang GCash number nga inyong makita makiglaan sa ibabaw sa ato ang screen kung dili naamo na minaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo atong basahon 0912-893-9493. Kaya salamat sa mga naghatag may kagalaan sa ilahang suporta daan. Atong sublion 0912-893-9493. By the way, ang inyong pag-share para mapaabot nato sa nagkalain-lain nga mga lumulupyo, inyong mga kahigalaan, dako na kinantabang mga kaigsuunan. Ato pang tanahon, silipo na to mga kahigalaan. Kang Grac Mateo. Rexy, mayong gabi. Buwan na may kaglaan, wala na tayong igong oras sa pagpapanaguban sa tulumanong Krusada Reloaded. Ang pahayagan sa kamaturan. Og mapuhon sa samang takna og istasyon. Sa pangalan sa ito'y Station Manager June Clerigo. Sparring partner sa Picaslawak Sir Paing Agra og Ma'am Jing Avila. Kaya po yung gala sa kahanginan. Hindi larusa, nagpabiling nga nag-inon. Ayaw ihikay ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot na igsuunan. Dalaygon ang Diyos.